Kapag wala pong mga load, ay wala pong saysay ang cellphone, ano? Hindi rin po tayo. Hindi po rin pala natin magagamit ang ating mga cellphone kapag walang load. Pero sabi nga, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Lord. May cellphone, may live, wala, diretso ang buhay. Amen. Joshua 1:8 po, kasi po yan ay parati na nating nalalaman, parati na nating naririnig. Amen. Pero mag-umpisa po tayo sa verse, pumunta po tayo sa verse 3 hanggang 9. Ayan, natatayo po tayo. Nasaan na po yung mga Biblia ninyo para tayo po ay sabay-sabay na magbasa. Salamat po. Hindi ko na po kayo mag-greet, pero good morning everyone. God bless you. Thank you sa pagsama nyo. Hallelujah. Ito po sila nakikita. Wala po tayong mga loot. So, ayan, Joshua, tayo na po tayo. Paggalang sa salita ng Diyos. Basahin po natin yung mga nasa online din po, katulad ng mga Berean. Kailangan po tayo may Biblia para hindi po tayo madadaya ng mga nangangaral. Pumunta po kayo. Anong page, mga kapatid? 201. Okay, kasunod po ng Deuteronomy. Hallelujah. Yan, pumunta po kayo sa verse 3. Opo, hanggang 9. Okay, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinibigay ko na sa inyo ang lahat ng lupang inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon. Sa timog ay ang disyerto. Sa silangan, ang malaking ilog Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwanan, hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mo mabuti ang buong kautusang ibinibigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ang iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. 9. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa salita mo, sa pagkabasa sa umagang ito. Kami po'y patuloy na lumalapit. Alam po namin na parati na po namin itong naririnig at napapakinggan, paulit-ulit lang po. Pero, Panginoon, sa bawat pagkarinig namin ng iyong salita, may panibago kang message sa bawat isa na siyang magbibigay sa amin ng patuloy na pag-asa. Lord, andito po kami magkakapatid. Patawan mo po kami kung may nagagawa po kami. Nakikita mo po, araw-araw kami po ay nagkakasala. Pero salamat po sa biyaya mo ng kapatawaran ayon sa 1 John 1:9. Kaya po, salamat. Sanctify us, Lord, ang aking bibig, ang aking pagkatao, ikaw ang makita, hindi po ang aking kahinaan. Anoint mo po ang my lips at bayaan mo po ang banal na spirito ang gumabay sa akin at ang labas sa aking bibig ay pagpapala, Panginoon. Bagamat kung minsan may nire-rebuke ka sa amin, may tinutuwid ka because you love, if you love us, sometimes you discipline us through the word of God directly sa amin. Kaya Lord, here I am.
I am nothing without you. Kaya Lord, use me for your glory. In Jesus' name I pray. Amen! Palapakan ng Panginoon. Ayan, makakaupo na po tayo. Salamat po. Ano, medyo nadilim. Hallelujah. Sige lang po, upo na po kayo muna at tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Kailangan po natin medyo bilisan para hindi tayo maubos ng collapse sa ating load lamang. Amen! Purihin ang Panginoon at saka po ang ating ginagamit ay 4G lamang. Kaya po slow. Yung mga manonood po, salamat kasi po ay nag-i-slow connection. So, remain lang po kayo. Nabalik naman bigla-bigla, At loobin ng Diyos na tayo ay magtagumpay sa ating live ngayon. Kasi po, ang daming hadlang, kapag tayo ay magla-live, walang wifi, walang internet, walang signal, puro lahat. Galit na galit si Satanas, wag tayo mangangaral ng salita ng Diyos kasi maririnig ng mga nasa online yung katotohanan. Pero si Satanas is talo na 2,000 years ago. Ayan? Amen. Ayan. Mag-comment lang po kayo dyan mga nasa online. Mamaya ko na po makikita yan kasi isa lang po yung cellphone namin na gumagana. So tayo na po. Diretso na po tayo. Purihin ang Panginoon. Mamaya na lang po ako magpapasalamat sa mga nag-join sa atin. Amen. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon sa umagang ito, kung nakita nyo po, na andyan na po yung ating topic, pag-uusapan, nakalagay na po dyan sa ating FB account, kaya alam nyo na po. Sa ating mga buhay ngayon, napakahalaga na maunawaan natin, we are living in the last days, at ang mga tao ay aligaga kasi hindi alam kung anong gagawin, may takot, ano ba ang mauuna, rapture ba, o persecution ba, o tribulation ba. Maraming haka-haka ang mga tao ngayon. At kung minsan nga po kakapanood natin ang mga end time video, ang daming natin naririnig, kaya po samot-samot na yung katuruan na nakikita natin. At kung minsan, yung mga katuruan din po ay naiiba na. Kaya po talaga napakahalaga sa umagang ito na patuloy natin na maunawaan katulad ni Joshua ang kahalagahan. Siya ay nagtagumpay dahil mayroon siyang sinunod na instruction sa buhay. So ang ating topic ngayon ay victory under God's instruction. Wala pong tagumpay kung tayo ay hindi makikinig sa instruction ng Diyos. Walang tagumpay kung yung sarili nating desisyon o gawain ang ating gagawin. Walang tagumpay kung tayo ay walang direksyon ang buhay. Walang tagumpay kung tayo ay walang pahid ng banal na spirito sa ating buhay. Walang tagumpay kung si Jesus Christ ay hindi nag-offer ng buhay. Walang tagumpay kung hindi tayo tinawaan ng Diyos Ama at pinadala si Jesus Christ. Diba? Walang tagumpay. Wala din tagumpay kung hindi nabuhay si Jesus Christ after 3 days. Sayang lahat ang pinagagagawa natin. At wala rin po tagumpay kung tayo ay nakabase sa mabubuting gawa pero wala ka namang Kristo. Walang tagumpay. Hindi magtatagumpay si Joshua sa inuutos sa kanya bilang pinuno, bilang leader ng panahon ni ng Moses. Walang tagumpay kung siya po ay hindi nakinig sa instruction o sa gabay ng banal na spirito. Kaya pag-usapan po natin sa umagang ito na ang tagumpay pala ay sa ilalim ng instruction ng Panginoon. So, at sabi nga dito, tanungin ko po tayo, sa ating mga buhay, maraming tao na parating ang murmur sa huli. Tanda po natin, may mga bagay po tayong ginagawa na parati tayong sa huli nagsisisi. Kung minsan, may tao po talaga na ang pagsisisi nasa huli. Ano po? Kagaya po sa mga bilangguan, alam niyo po ba sa mga bilangguan, hindi lahat na nakabilanggo doon ay guilty. Kaya po may time na, ba't nung siya ay natauhan hindi ko naman yung ginawa, wala akong kasalanan, pero wala na. Nasa huli palagi ang pagsisisi. Sa mundo po yun Sa mundo, nung hindi pa tayo mga Kristiyano, yes, kasama tayo na nasa huli ang pagsisisi. Pero nung tayo naging Kristiyano na, hindi na dapat nasa huli ang pagsisisi. Amen? Why? Kasi nga po, may naggagabay na sa atin. Mali ba hindi tayo magpagabay at yung sarili natin gusto parati ang
nasusunod. Yun ang problema, magkaaway po talaga, laman at ang Holy Spirit. Kailanman hindi pwedeng pagsamahin ang Holy Spirit at ang laman. Kaya po talaga tayo ay pipili, magdidesisyon kung ano ang susundin mo. Ang laman natin o ang gabay ng Holy Spirit. Kaya sabi dito, napakahalaga sa ating mga buhay na alam natin ang nangyayari sa mundong ito. Alam natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos at hindi pinapagawa ng Diyos. Kung minsan tayo mga Kristiyano, kalimitan, nagagawa natin yung hindi pinapagawa ng Diyos. Ano po? Kasi hindi tayo nakatuon sa sinasabi ng Diyos. Lahat po tayo, hindi tayo nakikinig doon sa instruction ng Diyos. Kaya pag tayo nagkamali, wow, lahat po tayo damay. Oo, bakit? Kagaya nga po, di ba, nililitis nga yung si Kibuloy. Sabi doon, nagtatago. So, dahil siya ay may ginawang ganon, so buong mundo, kilala siya. So, kahihiyan niya ng lahat natin. Ay, paano ako magbubunagyan? Tingnan mo po ang ginagawa nila. O, di ba, walang patutuo. Kaya damay tayong lahat. So, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. So, pinag-uusapan ngayon, di ba? Siya, kung nasaan, tatago. Di po ba? Alam niyo naman po yung mga, kung ano yung katotohanan doon. Pero, ang Diyos pa rin ang nakakaalam. Ano po? Iba talaga pag yung mga sumikat ka sa ginawa ay masama. Makikita ng buong mundo yung ginawa mo. Kaya purihin ang Panginoon na kahit tayo ay simple lamang ang buhay dito, hindi tayo sikat, walang maraming naglalike sa atin, pero ang tanda natin, si Jesus Christ ang mag-like sa atin. Ayan! Sabi dito, tayo na, pumunta tayo, alam niyo na yan kaya tayo pumunta na. Pumunta po tayo dito, alamin po natin, bakit napakahalaga na si Joshua ay nagpasakop sa gabay ng Panginoon o instruction. Tandaan po natin, kung babasahin natin ang background ng Joshua, si Moses ay kinuhanan ni Lord. So, ang maiiwanan na leader o binono ay si Joshua. Sabihin natin si Joshua ay nasa edad na teenager pa. Nasa kalagitnaan, hindi pa ganun kasapat. May dinadaanan din yun, may mga problema rin, may mga pagsubok. Pero dahil siya ay ginawang leader ni Moses, kailangan po talaga niya ang gabay. So tayo nga, kahit tayo 60 years old na, kung minsan kailangan natin ng payo at gabay ng iba na makadiyos. Tama? Kasi kung minsan akala natin, tama ang ginagawa natin. Pero yung pala ay hindi tama kasi Panginoon lamang ang nakakaalam. Kaya sabi doon, kung minsan tayo po tayo yung nagpaplano. Ano po? May plano tayo sa buhay mo, sa plano natin. Pero ang Diyos ang nagpapatupad. Ayon sa Kawikaan 16:3. Ang dami nating plano sa ating buhay. Going there, good there. But without the permission of God, there is no victory. There's nothing we can do without God, without the Spirit of the Lord, without you, we can do nothing. Kahit ikaw na yung pinakamagaling, pinakamatalino, nasa iyo na lahat. Pero without the leading of the Holy Spirit, we are nothing in the sight of God. Grabe, wala po talaga. The Bible says, kahit ikaw na yung pinakamagaling, pinakamatalino, ikaw na yung scientist, nakakagawa ka na ng lahat ng kung ano-ano. Pero wala kang Diyos, ikaw ay katulad lamang ng basahan sa harap ng Diyos. Amen. Grabe, po. Kaya sabi dito sa verse, pumunta na po tayo. Verse 3, subaybayan niyo po mga nasa online. Unang bagay na ginawa ni Joshua sa kanyang buhay bilang siya ay leader, bilang siya ay mangunguna. Ang daming pangungunahan ni Joshua. Ano po? At itong background dito ay sinabi ng Panginoon na pupunta na kayo saan? Sa promised land. Kasi ang Diyos ang nangako, ang daming lupain na binibigay sa kanila, di ba? Dito sa ating mundo, wala tayong lupa, nasa paso. Sabi ka, Panginoon, saan ako pupunta sa susunod? Wala naman ako pupuntahan, di yung lupa sa paso. Hallelujah! Kung minsan kami nagkakabiruan, saan ba tayo pupunta? Hindi ko nga alam, doon sa paso na lang tayo. Di ba, parang ganito, gusto mong bumili ng lupain, wala kang pera. May lupain, wala ka namang ibibili. Kung minsan tayo po mga mananampalataya ni Kristo, dadaanin po tayo sa kawalan ng financial. Kasi tingnan niyo yung mundo, mga pinagpapala, ang yayaman, pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mainggit sa mga tao sa mundo.
Wag po ha. Nakikita niyo, sa ganang buhay, mayayaman, pero mapalad pa rin ikaw at ako na simple lang ang buhay at doon sa pagkasimple na yung may Kristo naman tayo sa buhay. Yun ang kayawanan natin. Palakpakan ng Panginoon, yung may Kristo. Sabi doon kasi makamtan man natin ang lahat ng tagumpay, kayamanan dito sa mundong ito. Kung wala kang Kristo, wala kang saysay. Grabe ang ng salita ng Diyos, ano? Ikaw na. Nasa iyo ng lahat, pero wala naman tayong Kristo sa puso, wala. Kaya, unang bagay na makikita natin dito sa verse 3, sabi dito, ano ang unang bagay na matututunan natin sa buhay ni Joshua na maa-apply natin sa panahon natin bilang mananampalataya? Sa ating panahon, sabi dito, unang bagay, nandyan lang po yung unang bagay na makikita natin. Sabi dito, verse, sabi dito, Joshua, rely on God's plan. Yun ang unang pag-usapan natin. Si Joshua ay nagdepende sa plano ng Diyos. Amen. Tama po ba? Napakaganda. Yun ang unang bagay na ginawa ni Joshua. Siya ay nag-rely, nagdepende sa plano ng Diyos sa kanyang buhay at sa buhay ng mga Israelita. Bakit napakalaga na tayo ay nakarely, nakadepende sa plano ng Diyos sa iyong buhay, sa aking buhay? Bakit po kaya mga yan nasa online? Para maging matagumpay. Hallelujah! Kasi po, nung tayo hindi pa mga born again Christian, ang buhay natin ay walang direksyon. Kaya po, pag tayo nagkakamali, parating nasa huli ang pagsisisi. Ay, sayang, dapat hindi ko na ginawa yun. Sayang. Di po ba may kanta na, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for the glory. All of my regrets, all of my acclaim, I give them to you, oh Lord. Nandun po doon sa banda ron, our regrets. Yung mga regrets na yon, yun yung mga ginawa natin nung hindi pa tayo born again Christian. At ang sabi ko, para katulad ko rin, sana Lord, nawa, nung pa ako na born again, nung ako'y teenager, para marami akong magawa. Nakikita niyo po yun? Nung hindi pa tayo born again Christian, ang dami nating mga ginagawa na kapalpakan sa harapan ng Diyos. At kung minsan para tayo nagsisisi, naandun yung regrets natin. Ay, sana pala nag-aral ako ng college. Para hindi ako nagtitinda lamang ng gulay. Sana nag-aral ako, hindi nagbulak-bulak ako. Kung ano yung ginagawa ko, hindi ako nakikinig sa magulang ko. Kasi yung sarili ko ang inuuna ko. Sinusunod ko, pag sinasabi na ako ng aking magulang, mag-aral, ayoko nga mag-aral. Ngayon, inaani ko. Diba? Regrets yun. Maraming ganun. Hindi binigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Kasi sabi rin naman sa Biblia, mag-aral ka. Kasi yung kaalaman, ang katalinuhan. Maraming tao, napakadami ng regrets. O kayo bang nasa online, ano yung mga regrets niyo sa buhay? Ay, bakit siya ang napangasawa ko dapat mayaman? Hindi sana hindi ako naghihirap. Oo, maraming nag-asawa na nagre-regrets. Awinin! Buti na lang yung walang asawa. Pero sa aming walang asawa, ang regret, ay sana, ako'y nag-asawa din. Ay, dahil hindi ako magtatrabaho. May magpapakain sa akin. Iba yung motive, ano? Lahat po tayo may regrets kahit nga bata. Bakit kaya ang naging mama ko'y mahirap? Dapat mayaman. Iba'y sinisisi ang magulang. Iba'y sinisisi ang magulang. Bakit ako naman ay lumaki sa mahirap? Gusto ko sa mayaman. Yun namang mayaman. Bakit naman ako lumaki sa mayaman? Di naman ako mahal ng magulang ko. Busy ng busy. Walang time sa akin. Diba? Lahat ng mga tao na wala pang Kristo, nandiyan lahat sa kanilang bibig, sa kanilang puso, ang regret sa buhay. Amen. Hallelujah. Tuloy po. Magandang umaga po. Katapusan na ba ngayon? Hindi pa. Puri na po. Pero salamat po. Glory to God sa mga kapatiran natin. Amen. 24. Salamat po. Kaya po kung tayo magbabalik tanaw, ang dami talaga nating regrets.
Pero salamat sa Panginoon. May mga regrets man tayo na dinaanan, pero kahit dito sa huling panahon, maiayos pa, na itatama pa ng Panginoon ang iyong buhay at ang aking buhay para tayo ay patuloy na magtagumpay. Kaya po sabi doon ni Joshua, sa Diyos ako magre-rely. Sabi dito, tingnan niyo po, ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng lupain inyong mararating. Di po ba? Ibinigay na. So, ibig sabihin, pagpapakita, yun na kailangan na lamang ni Joshua na magdepende sa plano ng Diyos. At hindi lamang magdepende, ano yung dapat gawin ni Joshua? Mag-aksyon. Gumawa, kumilos. Kasi ito na binibigay na ng Panginoon yung plano na. At plano ninyo, Joshua, ito pupuntahan ninyo itong lupain na to. At kailangan nyo makonquer ang lugar na to. Kasi may mga nakatira dun Kasi pag nakonquer nyo yan, sa inyo yan. Sa inyong lupain yan, diyan kayo titira. Diyan kayo, ito yung pangako ko kay Moses. Tutuparin ko na sa panahon ninyo, Joshua. Pero kailangan mong sumunod. Kailangan mo sa akin ka nakapokus yung plano mo. Hindi yung sariling plano. Plano ng Diyos ang dapat na susunod. Sabi kay Joshua. Kasi binigay na Di po ba? Hahakbangan na lang natin sa ating mga buhay ngayon. Ito na, niligtas na tayo. Nakatanggap tayo ng kaligtasan. Pero tayo ay natatakot pa rin humakbang. Kaya tayo ay hindi makapagpatuloy. Kaya maraming kapatiran, imbis na magpatuloy, sa ating tinatahak bumabalik sa dating buhay. Ay, dito na uli ako. Kasi, pag sinabing upo. Pag sinabing tayo. Walang naguto sa amin na magbahagi ka ng kaligtasan, pumunta ka doon, bumayo kang wala. Pero purihin ang Panginoon. At tayo po ay isa sa kinahabagan niya. Amen? Kung di po tayo kinahabagan ng Panginoon, wala po tayo dito. At kung yun namang plano ng Diyos ay hindi natin lalakaran, wala din pong tagumpay. Ayan na nga, naandito na, nakaready na. Ang galing ng Lord na po, nakaready na. Si Moses ay ginamit ng Panginoon, pero hindi siya nakapasok saan? Sa promised land, dahil naging mainitin ang ulo. Kaya pag minsan mag-control tayo yung ating init ng ulo ay baka yun ang ikakapahamak natin. Kaya gaya sa testimony niyo, kaya po napakalaga talaga lahat tayo ay parating naka-incline sa plano ng Diyos. Huwag natin pangungunahan ng Panginoon sa ating mga buhay na maghahatid sa atin ng regret. Amen? Ang Diyos ang may alam ng buhay natin. Siya yung may alam, may ganda ang plano ng Panginoon. Kaya nga po, ulit-ulit sa Jeremiah 29:11, For I know my plans to you, personal. Hindi niya sinabi na, hindi sinabi ng Panginoon na alam mo na yung plano. Ang Diyos ang nakakaalam ng makakabuti sa iyo at sa akin. Diba, napakaganda. Ano alam ng Diyos? Yung plano niya sa iyo at sa akin. Bakit siya yung God? Siya yung nagbigay sa atin ng buhay, hininga, alam niya yung iyong future, alam niya kung kailan ka pinanganak, alam niya kung kailan tayo kukunin, alam niya na hindi tayo susunod, alam niya na susunod tayo, alam lahat ng Panginoon sa sinapupunam pa lamang ng ating mga magulang. God know you na! Woo! Di po ba? Sa awit 139, naandun po na nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating nanay, tayo ay kilala na ng Panginoon. Ganon po siya kanit sa kanyang plano. At doon pa lang sa pool ni Eva at Adan, may plano na agad ang Panginoon to the rescue si Jesus Christ Kaya nga, aalalahanin na naman natin ngayon, yung mahal na araw, ipapako na naman natin si Jesus Christ, tapos bubuhayin na naman natin, hindi na tayo natuto. Pinapako, yung nagaganon, good morning po, tuloy po. Yung ginaganon, hindi natin naunawaan na ginawa na ng Diyos Ama at ni Jesus Christ ang lahat ng bagay para sa iyo, para sa atin. Ang gagawin na lang natin ay humakbang, tanggapin yung kaligtasan, tanggapin yung offer niya, yung plano niya na maganda para sa iyo at sa akin. Ang ganda ng plano ng Diyos.
Pero maraming tao ayaw tanggapin yung plano ng Diyos. Yung plano natin ang ginagawa natin. Kaya hindi tayo makamove-on. Kaya wala tayong tagumpay na nararating. Kasi parati tayong sarili natin ang ating pinapagana. Yun po yung katotohanan. Kaya marami nakukompromise sa mundo. Kasi nga yung sarili natin, hindi natin napapaglabanan. Mas lamang yung ating sarili, yung flesh, kaysa doon sa banal na spirito na ginagabayan tayo sa araw-araw ng buhay. No wonder naman, di po ba sabi doon, may roaring lion? Kaya talaga kung minsan itong mind natin at ang puso ay may problema, natatalo kung minsan, tapos itong puso pa natin, mandaraya. May time na, akala mo, saya-saya natin sa labas, yung pala, yung puso mo, nagmamakpol. Galit na galit. Wow! Apo. Kasi po tayo ay, sabi sa Biblia, ang ating puso ay ano? Mandaya. Pero kung ang ating puso ay ibinigay mo na sa Diyos at ipinababago mo at guided ng Holy Spirit, mababago. Kaya po, yun yung bagay na ginawa ni Joshua. Hindi siya nag-rely sa kanyang talino. Kundi, nagdepende siya kung ano yun lang yung sinasabi ng Panginoon, yun lamang ang kanyang ginawa. Sa ating mga buhay ngayon, sabi ni Lord, gawin mo ito kung ano-ano ginagawa natin. Ano ba ang plano ng Diyos sa ating buhay ngayon na tayo iligtas na? Gawin yung Great Commission to share sa neighbor mo yung kaligtasan para mabawasan ang mapupunta saan? Sa impyerno. Kaya salamat po na ini-encourage sa matayan at salamat sa mga humahayo, sa nagbabahagi sa FB, sa Messenger, kung saan-saan yung namimigay. Salamat po. Ina-acknowledge naman ng Diyos yung ginagawa natin. Ang Diyos ay alam yun. Kahit hindi natin ideklara yung ginagawa natin, alam ng Diyos yun. Alam po ng Panginoon. Kaya pag minsan din po ay, sabi ay, kapag tayo may ginagawang mabuti, wag na natin ipagsabi. Ang Diyos na lamang at po ang nakakaalala. Kaya lang pag minsan na-excited tayo, kaya po yung testimony ay, nagtitestimony tayo to glorify God din naman. Ano po? Kaya, ang dating lang doon sa iba, siyempre, pag tayo nag-testimony na ginawa ng Lord, parang nagyayabang. Kaya po, magkakaalaman yung puso natin ay maayos sa Panginoon. Ano po? Yung motibo na lang na Lord. Kaya po salamat sa buhay ni Joshua na yung plano ng Diyos ang kanyang sinunod para magtagumpay sila. Ano po? Kung hindi kaya humakbang si Joshua sa palagay nyo, binibigay na yung promised land eh. Sa palagay nyo po kaya siya natakot, naduwag, at hindi na tumuloy kasi po ang nung time na yon ang digmaan ay, ano ang gamit sa digmaan? Mga tabak, mga espada, at saka yung pana. Wala pa po ng baril ha. Hindi kagaya ngayon, may sharpshooter na nandito ka, naandun ka. Poo! Noon talagang, yeah! Sugod! Sugod! Tapos may mga malalaki pa yung mga armor. Sugod! Talaga noon, live noon. Kaya nanood kayo ng mga pelikulang sinauna. Ganun po, may mga tabak. Talagang ganyan sila, digmaan, one-on-one. Ngayon, dahil sa katalinoan ng tao, ay kahit hindi makita, matatarget mo na eh. Diba? Yung mga pulis, yung mga nag-aaral. Oo. Kaya nga po. Kaya po sabi dito, salamat sa buhay ni Joshua, kasi nga po, siya ay sumunod sa plano ng Diyos. Kung hindi po sumunod yun, ay hindi sila makakapasok ng Promised land, yung Kanaan. Sabi kasi, conquer, yung Kanaan, ibinigay ko na sa inyo. Kaya pinag-aawayan pa hanggang ngayon yung Palestine. Yung Palestine po ang Kanaan, tama ba? Yan po yun, binago lang po. Every generation, binabago ang pangalan. Yan po yan, hanggang ngayon. Yan po ay may history, kaya hanggang ngayon ay naglalaban-laban. At kung babasahin niyo po yung Old Testament, yung Kanaan na yan, ay pinag-aawayan kasi naandyan yung ano nga po yun? Yung milk and honey. O kaya nga po, ngayon hanggang ngayon nag-aawayan pa rin ng yung Kanaan na yan. Kasi nga po, nagkaroon din ng problema kay Joshua. May mga bagay silang ginawa, kaya hindi sila totally
Nagtagumpay. Why? Kasi nga siguro yung laman, ang naghari, yung gumawa, umaksyon ng walang guided ng Lord, kaya hindi din nagtagumpay. Kung babasahin niyo po ito, marami din po ditong failure. Si Joshua. Pero nung bandang unahan, di po ba, sabi doon ay, papunta sila sa Kanaan para lusubin ng Jericho. At napagtagumpayan po nila ang Jericho. Bago po nila napagtagumpayan ang Jericho, ang dami nilang ginawa. Ang dami po nilang nilampasan. At sino bang may alam nun yung bumagsak ang wall ng Jericho? Ang dami nila. Ang utos ng Panginoon, ganito, 7 times, umikot kayo. Ikot, 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 awitan, awitan, magpuri, magpuri sa Panginoon. Paulit-ulit po yun. At doon sa tama po ba, ipamistake, sa ikapito, doon gumuho ang wall of Jericho. So sa ating mga buhay, katulad ni Joshua, ang dami nating gagawin para tayo magtagumpay. Hindi po sapat na sumunod lang tayo. Mayroon tayong aksyon, may gagawin. May kung ano-ano tayong gagawin para tayo ay magtagumpay. Katulad ni Joshua. Kaya po, sabi pa, yan, tingnan niyo po sa verse 5. Ito pa yung sabi ng Panginoon kay Joshua, yung salita niya. Kasi nung unang panahon, nangungusap si Lord doon sa tao. Kasi ngayon, Holy Spirit na at saka ay salita ng Diyos Sabi doon sa verse 5, tingnan niyo po, dahil sumunod si Joshua doon sa plano ng Diyos na i-conquer ang Kanaan upang yung lupang yun ay mapasa kanila, ano yung sabi ng Panginoon? Walang makakagapi sa iyo. Hallelujah! Walang makakagapi sa iyo. Sasamahan kita gaya ng Purihin ang Panginoon. Hindi kita iiwanin. Amen. Kaya nga po, sabi yan doon sa Hebreo 13, 5, 6, 7, yung pangako ng Panginoon sa mga mananampalataya sa panahon ngayon, I will never leave you nor forsake you. The Holy Spirit is your helper and my helper, and the Lord God will be with you yesterday, today, and forever. Kung si Joshua, sina Moses noon ay pinangakuan ng Panginoon na sasamahan, in our time, tayo rin po ay mas matindi yung pangako ng Diyos. Dahil sinasamahan tayo ng kanyang banal na Espiritu at hindi na tayo iiwanan. Noon kasi umaalis ang Panginoon Pero ngayon, lahat ng tumanggap kay Kristo at maging born again Christian, the Spirit of the Lord dwell in you and dwell in me. Hallelujah! Kaya yun yung sabi, I will never leave you nor forsake you because I have given you the Holy Spirit, the Spirit of truth that will lead you to your goal in life. He is our teacher. He is our comforter. And the Holy Spirit that in you na tinanggap natin ay tatak upang hindi tayo maligaw, mga kapatid. Siguro kung tayo maliligaw, ay di sarili na natin, hindi talaga tayo nakikinig sa leading ng Holy Spirit. Kaya tayo ay maliligaw. Ano po? Kasi ang banal na Espiritu, gentle. Kung ayaw mo magpasa ako, babayaan kita. Kaya lang, pag ikinagkasala at nahulog, di ba, regret? May consequence. Di ba? Di ba? O mga magulang, saway ng saway. Anak, ano ka baga? Anak, magmatigas ang ulo. Anak! Halos yung nanay. Tatay. Opo, ay wala na, huli na. Kaya po, lahat ay nadadamay. Halimbawa sa pamilya, may nagawang di nadamay lahat. Ganon po. Nangyari kahapon sa amin. Nadadamay. Sinunod yung lead ni Holy Spirit na manalangin ako. Yes. Ay di ma-accidente kayo, di kayo makakapunta. Di po ba? Kaya po kailangan yung ating tenga ay parating naka-incline. Incline to the leading of the Holy Spirit. Kaya lang po sa mundong ito, ang dami talagang kaguluhan. Eh kapag wala nga po tayong time sa Lord at tayo parating babad sa Facebook, sa Messenger, ang mas lamang yung Facebook at Messenger, hindi yung Word of God. Amen. Kaya po tayo ay magdidesisyon. Kung gusto natin na makuha yung plano, yung pinapagawa ng Diyos sa atin, kailangan talaga yung tenga natin ay naka-incline talaga sa salita ng Diyos. Eh paano kung ang ating tenga naka-incline sa mundo? Ano kaya ang magandang cellphone ng bibling ko?
Ano kaya? Saan kaya ganito? Di po ba? Eh, paano natin marinig yung salita ng Diyos, yung banal na Espiritu, kung ang ating tingin na ay abalang-abala sa mga bagay sa mundo? Hallelujah! Di po ba? Ang daming busis, maniwala kayo. O, tanongin ko kayo, ano mga busis na naririnig nyo araw-araw? Ano po, example? Walang pera. Walang pera. O may bayarin. Oh. Yan ang mga busis naririnig. Ikisimba na simba. Wala namang pera dyan sa punakin. Wala ka namang makukuha dyan. Huwag ka na sumimba. Nauubos daw ang oras. Oh, nauubos ang oras. Tandaan nyo, ang dami nating maririnig sa paligid at yung mga busis na yan, yan yung distraction kung bakit tayo hindi makapokus doon sa plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Ay, doon na lang sa mga pinagtatrabuhan nyo, maniwala kayo. O, halimbawa, si brother, marami kang kasama sa trabahuan mo, ilang busis naririnig mo doon? Kami, may boss, may katabi, may sekretary. Eh, pag may sa inutusan ka din, ay saan ba ako susunod? Saan? Isa-isa muna. Diba? Kahit dito sa ating mga buhay, mga kasama nyo yan, nagtitinda, ang dami nyo kasamang tao. Ay, anong mga boses yun? Dami. Eh, kapag hindi natin narinig yung boses ni Holy Spirit, kasi nang susundin mo. Ang dami pong boses, ha? O, boses mo, boses Satanas, boses ni Lord. May boses pa na napakadami. Kaya naalala nyo yung yung laro. Sa susunod gawin natin laro yon. So, yung maraming tao, tapos yung tao ay may piring. At ang papakinggan niya yung boses ng Panginoon kung saan siya idilid. May palarong ganon. Ay, ang mata yan ng iingay. Naano niyo po yung larong yon? Kaya talagang hindi pero makakapag-concentrate ka talaga kung talaga ikinakapokus at ang iyong goal. Ay, meron kasing yung laro na yun. Ay, halimbawa, nakapiring ka, no? Ay, magsasalita, guguluhin ka po talaga. Kaya kung wala tayong yung leading ng Holy Spirit, hindi ka magtatagumpay. Ang daming busis. Dami po. Kasi yung nasa paligid mo, di ba? Distraction. Guguluhin ka para hindi ka makapag-focus sa ipupuntahan. Sa susunod, laruin natin yun. Amen? Kaya po na salamat sa buhay ni Joshua na siya po ay pinangakuan ng Diyos na hindi ka magagapi. Kumbaga, nagkaroon siya ng personal communion to God. Yung salita ng Diyos ay inilagay sa kanyang puso at isipan at gagawin. Ganon po ang ginawa ng Joshua na ito. Kaya salamat sa buhay ni Joshua na siya po ay nakinig. At yung mensahe ng Panginoon ay kanyang nakuha. Bakit alam niyo po napakalaga ng instruction? Kasi po kuminsan, aywan ko tayo ay pag minsan ay naririndi. Kaya hindi natin nauunawaan yung pinapagawa sa atin. Kahit mga simple lamang. Lahat po tayo, ha? Pag sinunod po ang instruction, doon po. Ayan. Kaya nga po, once na hindi pala talaga natin sinusunod yung instruction ng Panginoon, ay doon ay bagsak na tayo. Ano po? Kaya talaga po humingi tayo ng gabay ng Holy Spirit. Kaya sabi doon ay, without instruction, no victory. And no victory without instruction. Kaya pala sabi, yung salita ng Diyos ay ating ilaw at gabay sa patutunguhan. So kung hindi tayo guided ng salita ng Diyos, hindi tayo nagbabasa, wala tayong ginagawa, tapos yung Holy Spirit pa, hindi natin narinig, talaga pong tayo ay sasama doon sa mundo. Hindi tayo magiging ilaw at asin, lahat po tayo, itong ating preaching ay general speaking po. Ano? Pag hindi po kinakausap si Lord, hindi po maririnig si Holy Spirit. Hindi po. Kung hindi tayo nagbabasa nito, hindi po. Pamagitan ng pananalangin. Yes, ito po ang, pag tayo nag-pray, diba, sinasabi natin lahat yung gusto natin sa Lord. Pag tayo nagbasa, tayo ay nakikinig ng kanyang salita. Ay, kung hindi tayo nagbabasa, tayo ay pray na pray. Ay, ako nag-pray na, 2 oras na nga, 3 oras. Ay, nga, hindi ka nga nagbasa. Hindi mo rin alam kung ano yung sabi ng Diyos sa iyo. Nag-pray ka naman. Pero hindi mo nakuha yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Kasi hindi ka nagbasa ng salita niya. Dito ang sumasagot ng Lord. Ito nga yun yung nararanasan ko po. Amen. Kung paano ko sisimulan yung aking problema. Yes. Mababasa ko may words na tumpak doon sa akin. Amen. Nandito lang po ang kasagutan. Hindi po sa alak, babae, sigarilyo, material na bagay. Wala tayong makukuha ang solusyon sa mundo. Ang solusyon ng ating buhay ay nasa salita ng Diyos at yung pag-apply natin at pagsunod natin sa banal na spirito.
Amen. Kaya po ang sabi doon, hindi kita iiwanan, hindi ka pababayaan. I will be with you. I will help you. Because God promise is His God promise. Ano po? Kasi pinangako na kay Moses di ba? Pinangakuan si Moses na yan ay bibigay ko sa mga Israelita. Salamat sa buhay ni Joshua na siya ay sumunod. Amen. So kaya po sa ating mga buhay bilang tayo mananampalataya na may Kristo na, once na tayo nakasumpong na ng kaligtasan, alam na dapat natin ang gagawin. Alam mo na yung pinapagawa sa atin ng Panginoon to serve God. Gawin yung command ng Panginoon na tayo ay abutin din. Tayo iniligtas para yung iba ay bahagi na natin para maligtas din. Amen! Hallelujah! At sabi doon, salamat na si Joshua ay nagpaturo sa instruction ng Panginoon. Yes, meron tayo kumisan Paul, tayo napupol, bumabagsak, pero kasama pa rin yon. Ang mahalaga lamang kay Joshua, siya ay patuloy na nagpagabay at yung plano ng Diyos ang kanyang sinusunod, hindi po yung kanyang sarili. Amen. Pangalawa, ano yung pangalawang bagay na ginawa ni Joshua para magtagumpay po siya sa pinapagawa ng Diyos to conquer Kanaan. Pumunta po kayo sa verse 6. Ayan, punta natin pangalawang bagay. Verse 6. Basahin po natin yung 6 and 7. Diyan po yung pangalawang bagay na ginawa ni Joshua para po siya ay magabayan ng Lord. Sana tayo, Joshua 6, sabi po doon, magkakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno. Matindi po ang tungkulin ni Joshua. Ano ba yung 7? Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yun lamang, alam nyo na eh. Kaya lang naman tayo dito ay para lalong magkaroon ng insight, para lalong magtimos sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Sabi nga nung iba, bakit kailangan pa kasi na may nagtuturo? Bakit pa may pastor, may evangelist, may teacher? Hindi na kailangan niya mga yan. Si Holy Spirit na andyan na. Ganun po yung iba. Hindi na daw kailangan yung mga tao. Pag minsan sabi ko naman, tanggalin mo sa Biblia yung fivefold of ministry. Kung ayaw mo na yung mga nangunguna sa atin, may mga ganun tao. Ayaw ko magpasakop dyan, pastor ang babae yan eh. Yung pasakop ako doon sa lalaki. Ganun po tayo ng mga tao. May mga pride. May mga pride nga. Ba't ako magpapasakop yan, babae yan, hindi naman yan tinawag ni Lord. Ganun po sila. Kaya po yun yung hamon ko doon sa mga tao na ayaw nang naniniwala na wala na daw pong di na dapat yung mga yung fivefold ministry, ay ditanggalin nyo dito sa Bible, yung fivefold ministry. Di ba nasa Biblia, nabasa ko po, sa huling panahon, magbabahagi ang babae at lalaki, ang Opo. mga anak na lalaki. Sa Joel. Kaya nga po yun yung nasa huling panahon na tayo, kaya po ang persecution ay mararanasan ng mga totoong sumusunod sa Ang Panginoon. pangako ng Lord, ibubos ko Amen. ang Espiritu sa kanila. Kaya nga po, ang Holy Spirit, di ba? Lahat ng born again Christian, lahat na tinanggap si Kristo ay makakapaglingkod sa Panginoon. Hindi mo na bagamat kailangan sa panahon natin na ikaw ay may kaalaman pumunta sa ganito dahil may batas din sa mundo, hindi ka na mabibigyan ng lisensya kung wala kang alam, di mo ba? Pahigpit na ng lisensya. Kasi kailangan natin may lisensya kasi hindi ka pwedeng mangaral kung saan-saan na wala kang lisensya, tatanungin ka rin. Kaya nga po, ang Diyos naman ay Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Kaya po may mga process din po yan. Kaya lang po, hindi maiwasan na yung talagang hindi ka pwedeng mangaral, babae ka. Pero ang Diyos na ang tumitingin sa ating puso at siya po yung hahatol sa bawat isa. Lahat naman tayo haharapin. Huwag mong problemahan yung problema ng iba. Baka problema ka ng problema sa iba, yung sarili mo kaligtasan, wala. Tapos pagdating ng panahon, Lord, bakit wala po ako? Paano pa kalamera ka?
Wala kang sinabi kung di pwede, ayaw bawal mangaral yung babae. Hindi mo asikasuhin yung sarili mo, kaligtasan, pag yun ang iyong pagpukusan, hindi yung batikusin mo na batikusin yung iba. Di po ba? Ang kaligtasan po isa-isa ha. Ako, hindi ko kayo maligtas. Amen. Kayo, hindi niyo ako maligtas. Kaya pari-pariho, ang kaya itinuturo natin sa bahay-sambahan na to, pari-pariho tayong tagasunod ni Kristo. So dahil tayo tagasunod ni Kristo, eh di sa Kanya tayo sumunod. Bagamat mayroon lamang tayo na nangunguna, katulad ni Joshua sa ating mga samahan ng kawan. Amen. Kaya salamat po dito. Tingnan niyo po, yung pangalawang bagay na ginawa ni Joshua ay, sabi dito, Joshua build his character. Yung ugali niya ay kanyang in-improve. Sa palagay niyo, sa dami ng dinaanan niya, madali po bang maging matatag ang puso at dibdib? Ang kaharap mo yung dami. Hindi po. Di po ba? Di ba yung pinasugo sila doon sa nung umpisa kapag babasahin nyo, yung 12 tik-tik? O ay dalawa lang yung positive. At lahat ay puro? Hindi natin kaya. Ay mga higanti doon, baka tayo ubusin at patayin. Pero salamat talaga sa buhay ni Caleb at ni Joshua. Balakpakan nga natin sa ating mga buhay. Mayroon pa rin Caleb at Joshua na nag-i-encourage na huwag tayong susuko. Magpatuloy tayo dahil sasamahan tayo ng Diyos. Sasamahan tayo sa laban na to. For the battle is the Lord. Amen. Hallelujah! Hindi po natin kaya na makipagdigmanan sa atin. Kaya nga po yung Holy Spirit nasa atin. Para gabayan tayo, turuan, para makalakad tayo sa tama. Dahil alam natin, ang mundo, ang daming roaring lion, kabi-kabila. Paano kung hindi tayo guided ng Holy Spirit? Salamat sa buhay ni Joshua. Ngayon yung kanyang attitude ay kanyang siguro, Lord, paano ako hindi naman ako magaling Hindi ako nag-aaral, Hindi ako nag-aaral ng pagkapulis, paano ako magiging leader? Ba? So kaya, dito ay sabihin na sinabi ng Panginoon kay Joshua na magpakatatag ka Joshua. Magpakatatag ka. At kung titingnan natin 3 times sa sinabi kay Joshua, binigyan ng emphasize ang kahalagahan ng salitang magpakatatag. Ano ba sa English yung magpakatatag? Be strong! Be strong! Be strong! Encourage us. Magkasama yan Be strong, encourage us. Kapag binasa nyo sa English, do not be afraid. Be strong, encourage us. Be strong, encourage us. For I will be with you. Tingnan niyo po ang pangako ng Diyos. May tao bang nangako sa atin na hindi kita iwanan? Meron po. Meron. Napapako. At saka po wala sa mag-asawa na uunang kunin ni Lord Kaya nga po wala tayo, hindi tayo titingin sa tao, wag tayong aasa sa tao. Ang mga tao pwedeng ipuin ng Lord. Pero ang number 1 natin gagawin, tayo ay nakapokus sa Panginoon. Kaya salamat sa buhay ni Joshua. Talagang pinagdikdikan ng Panginoon yung salita niya. Joshua, be strong! Be strong! Imagine mo, ilang bansa po yung pinuntahan nila para makapagdigma, para maangkin yung promised land. Meron pa nga pong tumatawid sa ilog, daladala yung ganun. Tapos meron pa nga po yung umiinom. Grabe, basahin niyo po ito, ang ganda ng aklat ng mga Joshua, yung sunod-sunod. Ano po? Binibigyan lang natin ng emphasize yung halimbawa ni Joshua na mapupulot natin habang we are living in the last days at inaantay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya sabi po doon, magpakatatag ka. Ano ba yung sabi ng Diyos, magpakatatag ka? Ito po ay isang command. Tingnan nyo, magpakatatag. Bakit magpapakatatag? Kasi pupunta ka ng promise land Ang dami mo. Bago ka makalating sa promise land, ang daming battle. Di po ba? Bago tayo makapunta sa langit, ang dami nating dadaanan. Mga testing of life, suffering, kung ano-anong distraction, ang aakayin tayo para tayo mawala sa paningin ng Diyos at tayo ay maligaw sa mundo. Di po ba? Kaya hindi madali maging Kristiyano. Walang Kristiyanong easy life. No. Ang pagiging Kristiyano ay seryoso. Hindi po tayo nakikipaglaro kasi si Satanas, manlalaro yan tuso yan Lahat niya gagawin para masungkit pa tayo. Nasa kamay nasa kawan na nga, sinusungkit pa kung saan-saan din na nadaan.
O, di ba? O, so, Hilahin pinili mo. di ba kaya po naruring ang kaaway? O, Minsan kasi ang tao, parang nakalabsit na dun sa ano. opo. Hilahin pa ng jablo. Kaya nga po, napakahalaga na tayo ay manatili doon sa pinapagawa ng Diyos. Pag mahina tayo, talagang babagsak po tayo. Ito na lang sa wala tayong pera kung minsan, talagang naikot na yung puwit natin. Totoo naman, ano po. Pero once na naunawaan natin yung pangako ng Diyos sa Hebreo 13:5, hindi ka po mamumroblema. Hindi po. Matukyan na po natin yun. I will never leave you nor forsake. Sabi doon ay, sapat na. Kaya yung awit natin, sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. Si Kristo Jesus na tinanggap mo, tinanggap ko, ay sapat na sa iyong buhay. Mawala man tayo ng lahat ng bagay, pero may Kristo ka. Itong si Kristo na nasa iyo ang magbibigay ng pangangailangan natin because He promised us. Hallelujah! Grabe, ang Diyos po ang nangako, hindi naman kami. Kaya po talagang mag-clean tayo na sa panahon natin, we are living the last days, kailangan nating patibayin at patatagin ang ating puso at pananampalataya. Bakit po sinabing patatagin ang puso? Kasi ang puso natin ay mapayaan, tama. Mapandaya. Kaya pala ang ating mata, ang ating puso, ang ating bibig, ang ating dila, parati nating ibibigay sa Lord. Lord, ingatan mo po yung puso ko, Baka na naman kung ano na naman ang marinig ko, di masasaktan na naman ako. Ito po kasi puso natin ay sensitive. Na-open. Kaya po ito yung papaingatan natin sa Lord. Kasi mahalaga po. Kasi piliin natin na yung puso natin ay maging matatag kaysa po naman na yung ating puso ay parating yung sakitin ba? Opo. Kaya po napakaliwanag na salamat sa buhay ni Diyos na siya'y sumunod. Ano po? At ang kumando ni sunding mabuti ang buong kautusan. Tingnan niyo po, sunding mabuti yung kautusan. Kasi po nung time nila, sila ay nabubuhay pa saan? Sa batas, sa law, yung 10 commandment na iniwanan. Pero sa ating panahon ngayon, tayo ay nabubuhay saan? Sa grace, sa biyaya, naligtas ikaw at ako sa pamamagitan na tayo naniwala na nampalataya kay Kristo. Hindi na po tayo kasama saan? Sa law. Doon sa 10 utos. Yung po ay sa panahon ni na Joshua, Pero buhat na si Jesus Christ ay in-offer yung buhay niya para sa iyo at sa akin. Tayo po ay nabubuhay na ngayon saan? Sa biyaya. Kaya nga sabi ng iba, ay okay lang kahit ako magkasala, ligtas pa rin ako. Pero sabi ng Diyos, mamuhay ng banal. Tapos ikukot yung, basta ligtas na ako. Kahit anong gawin ko sa mundo, okay lang yan. Kahit nakikipaglaro ako kay Satanas, okay lang yan. Basta ligtas ako. Saan papasok yung mamuhay ka ng banal? Di wala din, Kaya po yung usapin na yun, walang katapusan, Kaya nga daw pag nakipagkaibigan sa libutan, Kaya kapag tayo patuloy na nag-compromise, nakipagkaibigan sa mundong ito, tayo ay kaaway ng Diyos. Hindi naman nagbabawal ang Panginoon Ibinibigay naman ng Diyos sa atin yung mga pangangailangan natin. Kaso nga lamang po, ay dahil nasa mundo nga tayo ay nakukompromise. Kaya tanda natin, parating ipaiba natin ang ating isip kung pananaw sa Panginoon para magawa natin yung makakabuti sa iyo at sa akin para tayo ay makasunod sa plano at kalooban ng Diyos. At sabi doon, huwag sumuway sa anumang nakasaad doon. Matindi talaga po, tingnan niyo po yung 10 utos. Doon sa time nila, ay 10 yun, hindi naman magawa lahat, di ba? Mahalin mo ang iyong Panginoon ng buong puso, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. 10 yun Hindi nga magawa kaya nga nakita yung kasalanan ng mga Israelita dahil doon sa utos. Hindi nila matupad yung 10. Pero sabi dito, tuparin lahat It's time ng Joshua, pero tayo po ay sa biyaya na Salamat na lang po. At tayo ay naligtas saan? Sa biyaya. Dahil tayo ay nanampalataya kay Kristo. Amen. Kaya sabi doon, tandaan po natin sa John 15:1-7, without God in you, in my life, we can do nothing. So para tayo magtagumpay,
kailangan natin na magpagabay sa banal na espiritu. Kailangan natin na mayroon tayong matibay na puso, dibdib, pananampalataya sa Diyos. Hindi po pala tayo Ay, tingnan niyo po yung mga sundalo. Sino po ang may mga anak na sundalo at sawang sundalo nag-aral? Sila po ay talagang disiplinado. Sino po ang nakaranas na kaibigan? Na kapag may oras ang kain may oras ang kain, ang ligo, at kapag ikaw ay sumuhay, grabe po ang maging sundalo. Ay, paano yan? Tayo ay sabi ay sundalo tayo ng Panginoon. So, dahil tayo sundalo ng Panginoon, mas lalo tayo ang kakitaan ng disiplina sa buhay. Hallelujah! Para walang maisumbat sa atin ang mundo. Kaya tayo nasusumbatan kasi walang makita sa atin. Lahat po tayo, hindi naman masamang makisama sa mundo dahil tayo nandito. Ang pagkakaiba lang nun, huwag natin gawin yung mga ginagawa ng mga tao sa mundo. Di po ba? Alam mong nag-iinuman to, itataang ka pa, itatagayan ka talaga nun. Di po ba? Lalayo na tayo. Kailangan mong magpakatatag yung puso mo, kahit yan ay kaibigan mo, kapatid mo yan, huwag kang papayag na agawin ang yung paninindigan mo sa pananampalataya. Okay, minsan nakukompromise tayo nakakaya naman kay kumpare, kay kumare. Pero wag po, please. Kasi po ang kaligtasan ay isa-isa. Huwag po nating i-compromise yung salvation na binigay sa iyo at sa akin. Amen? Kaya po, salamat doon. At pangatlo, panghuli na tayo. Pangatlong bagay na ginawa ni Joshua para siya ay magtagumpay sa laban ng buhay. Kaya siya nakasunod sa instruction ng Panginoon. Matatagpuan natin sa verse 8 na tayo. Pangatlo, palakpakan ng Panginoon. Mayroon pa po ba tayong kasama dyan sa online? Salamat po. Hindi ko po kayo kita talaga. Pasensya. So, verse 8 na tayo. Right. Tapos, matatapos na tayo. Verse 8. 1, 2, 3. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ayan, maya-maya yung verse 9. So, yung pangatlong bagay na mapupulot natin sa buhay ni Joshua bilang pinuno ng napakalaki na Israelita na pupunta sa Promised Land. Ay, hindi po madaling maging leader. Ano po? Amen. Yung pangungunahan mo ay 1,000? Ay, iba-ibang ugali yun. May susunod sa iyo, may hindi, may pasaway. Yun na nga lang, teacher, sa mga school, yung 48 student, ay batak na yung lalamunan ng guro. Ay, may sumusunod, may maingay, may wala. Kaya po, hindi po madaling maging leader. Ano po? Kung hindi tayo gabay ng banal na espiritu, talagang mahirap po. Mahirap maging leader. Pero sa biyaya ng Diyos, katulad ni Joshua, kung tayo ay magpapasakop sa kanyang plano, kung tayo ay magpapaayos ng ating attitude, tayo po'y magtatagumpay. Pangatlo, sabi dito, ano yung pangatlo nating makikita dito? Sabi dito, Joshua, receive the wisdom and obey God. Hallelujah! Ano yung wisdom na tinutukay, diba, sa ating panahon? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, knowledge, and understanding. So si Joshua ay nagpasakop, tinanggap yung mga salita ng Diyos na ipinapagawa sa kanya. Tinanggap niya. O sa ating panahon, halimbawa, okay lang basa tayo ng basa. Pero pagkatapos naman dito natin marinig lang pa sa kabila, hindi rin natin makukuha yung wisdom. Ano po? Ano ba yung wisdom na sinasabi? Yung salita ng Diyos kung paano tayo makapamuhay. At yung wisdom from above ay walang jealousy. Amen, tandaan natin, ang tunay na talino na wisdom from above ay walang jealousy. Kasi pag may jealousy, is not from God. Kapag sa tulad nating samahan, sa mga kawan natin, na andun yung jealousy, ay bakit siya? Hindi po sa Panginoon yun. Hindi yung wisdom from God. Kasi makikita natin yung wisdom doon sa James, na andun po yun,
Wisdom from above ay kasama doon ang walang inggitan. Kasi hindi naman tayo dapat mag-iinggitan. Binigyan tayo lahat ng gifts, di ba? Alam ni Ludi. Walang bayad na kasalanan. Yes, alam ni Ludi. Kaya po tayo binigyan ng gifts. Yan, diyan ka, magpaawit ka. O diyan ka sa panalangin. O diyan ka. O dito ka, doon ka. Pero ang number one na dapat natin pinagkakaisahan tayo ay katulad ni Maria. Para hindi tayo magkaroon ng inggitan. Si Maria, sinuna niya na naandun muna sa presensya ng Panginoon. Kasi si Martha, inuna yung gawain, kaya siya ay nagkaroon ng inggit. Kapag tayo ay maayos ang relationship with the Lord, nagpipray ka, walang inggit po. Pag tayo nakaramdam ng inggit, hindi po yan sa Lord. Amen? Lahat po tayo, ha? Amen. Maging masaya ka kapag yung iyong kapatid kay Kristo ay kagamit-gamit sa Panginoon. Kasi lahat dapat tayo kagamit-gamit eh. Kaya lang nagkakaiba tayo kung ikaw masipag o masunurin. Yung masunurin ka, masunurin at di reklamador. Depende po sa ating pagsunod. Di po ba? Doon sa pagsunod natin sa Diyos may tagumpay. Kaya yung po yun, natanggap ng Joshua na to yung sinasabi ng Panginoon na ipinapagawa sa kanya. At sabi doon, ano yung pinapagawa na ni God kay Joshua? Sabi doon ay, basahin ang salita ng Diyos. Natapos kaya sa basahin lang? Ano kaya ang ginawa ni Joshua sa salita ng Diyos? Binasa niya ang gulay. Araw-gabi. Ayan. At ini-apply sa buhay niya bilang leader. Kaya sila ay, sabi itong babasahin niyo mamaya doon sa bandang huli. Kaya nung nag-utos na siya doon sa mga pinapangunahan niya, 3 araw, kayo magpahinga, kumain, maganda ng baon, at tayo ay aalis na para conquering the promised land. Diyan po sa bandang huli, pagbabasahin niyo, ano po. Kaya sabi dito, ang salita kasi ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng pag-asa, direksyon sa ating mga buhay. Tama. Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno ng kabanalan, at yun yung mga dapat na ating kunin at isakbat sa ating buhay, katulad ni Joshua, para siya'y makikipagdigmaan na may tatag ng kalooban, hindi uurong kapag wala ng pera. Kaya ko na mainit. Di po ba? Ang mga Kristiyanong tunay, hindi umuurong. Bagkus sila'y nasusugatan, sila'y lumalaban. Bakit? Pinagtagumpayanan ng Kristo ang lahat ng bagay para sa iyo at sa akin. Kaya sabi doon, itatapon ng Panginoon sa kumukulong apoy ang mga duwag. Nasa pahayag, yan kasama yung duwag. Kaya kung ikakaya natin si Kristo ngayon, wala tayong magagawa. Kasama tayo doon sa mga duwag. Kasi tetestingin pa pananampalataya natin kung duwag tayo. Ano yung duwag? Paano po natin makikita yung duwag? Takot sa labanan. Nakailag agad. Tayo po ay mga sundalo ng Diyos at ang mga sundalo ng Diyos hindi duwag. Naalala ko na naman yung sabi delete yung mga picture. Aray ko. Ano ba yun? Hallelujah. Huwag tayo maging duwag. Mamatay, mabuhay. Hindi tayo dapat maduwag kasi kung alam mo, yung kaligtasan mo ay nasa Diyos. Hindi tayo dapat matakot. Amen? Yes, opo. Kaya nga po, kaya sabi ko sa ating buhay ngayon, mag-help. Kailangan natin mag-isip, mag-think na tayo makapamuhay na yung salita ng Diyos ay nagtatransform. As the Word of God can transform you and me. Ang salita ng Diyos kaya palang baguhin ang buhay natin kahit ano pa ang pinanggalingan natin. Kaya ng Diyos na baguhin ang iyong buhay, ang aking buhay para sa kanyang kalwalhatian. Hallelujah! Kaso lamang kung susunod ba tayo, nasa unahan pa lang tayo, iyak ko na nga. Baka po takot mamatay. Ayan, natatakot tayo kung minsan mamatay, natatakot tayo na laitin, natatakot na yung ating pangalan ay may masabi sa atin, kaya tayo kung minsan talagang depend. Hindi po tunay na Kristiyano. Tunay naman, kaya lamang ay mayroon pa siyang duwag, kaduwagan sa puso. Kaya nga sabi doon ay, yung puso ay ating 3 times na sinabi,
Tibayan mo yung puso mo. Kaya sabi ng iba, hindi naman tayo mabubuhay sa emotion na. Tayo ay nabubuhay sa pananampalataya kay Kristo. Kaya lang may time po na talagang luluha ka. Normal lang na lumuha. Kasi mahirap din naman yung pusong bato. Ano? Sabi ni brother, Maging strong, pero hindi maging puso. Yes, opo. Kaya po tandaan po natin sa ating mga buhay, napakalaga alamin natin yung salita ng Diyos araw at gabi. Tingnan niyo po yung kumandang Diyos araw at gabi. Ay tayo nga lang, pag Sunday nga lamang ganito na sama-sama. Puri ng Diyos ko kayo nagdi-devotion ng personal nyo, ha? Ay di palakpakan ng Panginoon sa inyong buhay. So kung tayo may kanya-kanyang devotion, ay paano pag Sunday lamang tayo nagbubuklat ng Biblia? Ay, di ko po alam, bahala kayo dyan. Amen! Kasi nga, busy sa mundo. Binigyan tayo ng Panginoon. Doon daw po makikita yon ha. Sa ating mga Kristiyano, kung tayo talaga ay tunay na Kristiyano, yung Monday to Saturday, hindi yung Sunday ha. Kaya kung gusto mo malaman ng iyong kapatid, kung totoo, tingnan mo yung buhay niya ng Monday to Saturday kung anong ginagawa niya. Amen? Doon natin makikita yung ating mga Kristiyano. Pero hindi naman tayo nag-husga, ano. Kasi dito sa sambahan, hallelujah, hallelujah. Pero sila na. mga parang behind the cam. Opo, yun daw po ang katotohanan, ano? Pag wala ka sa camera, Ano yung ginagawa mo kapag Monday to Saturday? Diyan mo makikita ang tunay na Kristiyano. At saka pag dumating ang problema at pagsubok, diyan po pala tayo makikita kung tayo tunay. Tama? Kapag tayo ay may mga problema at pagsubok. Yan po yan ang yung suffering natin. At sabi dito, magbulay-bulay tayo upang matupad natin ang lahat na nakasaad. Yun yung time nila dito sa panahon natin, di ba? Ang sabi doon ng Panginoon na you shall love the Lord with all your heart, mind and soul, and love your neighbor as at yourself. Dalawa, hindi nga natin magawa. Ba't ko naman mamahalin yun? Inaaway nga ako. Iyak ko nga. Di wala na, hindi na tayo nakasunod na sa dalawa na lang eh. Iyoko nga, inaaway ako niyan, ipinahiya ako, iyak ko. Hindi kita pakakainin. Ayan, di ba ganun tayo, pag minsan may attitude tayong parang bata. Pero dapat tayo magbubuna, hindi tayo bata, ano? Tayo ay, sa edad natin, ako po ay 54 na. So pag ako'y mag-a-act din, na parang 10 years old, nakakaya sa harapan ng Diyos. Uy, nalaman tuloy yung edad ko. Hallelujah! Kapag tayo pala nagmamature, tayo rin po ay kasamang magmamature yung ating attitude at yung ating pananampalataya. Ano? Kaya pala sabi ni Pablo, nung ako'y bata pa, ako'y nag-iisip ng bata pa. Nung ako'y matured na, mag-iisip na ako ng matured man. Yung po pala, once na tayo, nung tayo ay bago-bago pa sa Kristiyano, ang isip natin ay baby pa, milk. Pero tayo dahan-dahan na, 5 taon ng Kristiyano, 10 taon, 40, dapat talaga tayo ay nagmamature. Hindi isip bata. Amen. Amen. Kasi paano tayo magagamit ng Panginoon kung tayo ay isip bata? Wala tayong stand firm sa ating mga ginagawa. Lahat po we are talking generally all the people that followers of Christ. Amen. Kaya po sabi doon, bakit sinasabi na yung salita ng Diyos ay pamuhay? Bakit? Ano yung sabi kay Diyos? Sabi doon, ayun literally, magiging masagana ka. Woo! Masagana, yun sa literal na buhay, diba? Naandun yung milk and honey sa Kanaan. Alam niyo po ba yung malalaking grapes? At saka sabi siguro ang dami pulot doon. Saka mga hayupan. Naandun sa Ghana. Doon sila pinapunta ng Panginoon. Hindi nila pinaghirapan, Tama po yung mga nanonood. Ganon kamahal ng Panginoon ang mga sumusunod sa Kanya. Pagpapalain Kanya. Kaya niyang ipuhin ang lahat ng mga tao para i-provide ang needs natin. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Bakit tayo mahal ng Panginoon? Kasi ibinigay yung buhay. Yung dugo niya. Di po ba kapag ikaw may anak ka, na nakikita mo, na masunurin, di ba? I-bless mo naman. Kaya po ganon, salamat sa buhay ni Joshua na ang Diyos naman ay nangako doon sa kanyang gagawin, siya ay pinangakuan na magiging masagana ka doon sa pupuntahan ninyo. Kaya lang may gagawin kayo. Di po ba?
At sabi pa doon, hindi lang magiging masagana. Ano ba yung masagana? Yun ay representative ng mga material na bagay. Kaya nga doon sa Joshua 10:10, pumunta ang Panginoon dito para bigyan tayo ng buhay na masagana at kaaya-aya. Ibig sabihin, pararanasin din pala ng Diyos ng sagana yung mga anak niya. Hindi kailangan nating mamulubi, manlimos. Ang Diyos ang nagsabi na tayo ay pagpapalain niya. If we do the Mateo 6:33, to seeking His righteousness, and all things shall be added unto you. Kapag pinabuhay pala natin yung salita ng Diyos at nalugod ang Panginoon, di ba? Meron siya nakalaan para sa iyo, para sa atin. May kanya-kanya panahon, may timing ang Panginoon na ibibigay sa atin. Maniwala po kayo. Yung salita ng Diyos, yung pananampalataya natin, kailangang maging buhay sa iyo. Buhay, buhay. Kasi kung ang salita ng Diyos naririnig natin na hindi buhay, hindi yung ma-activate, walang kapangyarihan, wala. Kaya kailangan mabuhay yung salita ng Diyos sa iyo at sa akin para makagawa ng himala ang Diyos. Hallelujah! Sa kabila ng ating buhay ngayon, ang daming naghihirap, hindi naman tayo ginutom ng Panginoon. Ginutom po ba kayo? Ako nga po ay napadaan doon sa isang kapatiran kahapon. Galing kasi kami sa Pagbilaw at may katatayan. Wala man tayong dumal. Pagbalik namin, dumaan ako sa kapatiran. Ay, alam niyo po, nakita ako ng tanim na kamuti. Ay, yung kamuti na yun ay parang puso. Yun daw ang itinatanim. Kaya kumuha ako ng isang bag. Hinatay ko sa isang bag, kinuha ko. At alam niyo kung saan ko dadalhin, itatanim ko para meron akong mahukay na kamuti. Di ba ma? Yung kaya purihin ng Panginoon na yung work ng ating kamay, pagpapalain naman ng Diyos. Sana po. Kaya salamat sa buhay na sabi doon, tayo na may sasagana, pero kaya po ito yung nagkakaproblema. Once na may mga Kristiyano na sumasagana, parang iba'y ayaw. Ay, yan ay prosperity gospel. Huwag yan, di maganda. Pwede pagpalain ng Diyos yun. Kaya lang gamitin yung pera sa tama. Ano po? Gamitin sa tama. At ang Diyos naman na nangako, ipagpapalain. Sabi ng Diyos, pagpapalain ko, gusto kong pagpalain. Siguro tinitingnan din kong mag-jealous. Kasi po tayong tao, sabihin natin, ba't ako hindi pinagpapala? Lord, ako may nasunod. Nagkakaroon tayo ng regrets and jealousy. Pero dapat hindi na po iyon. Yung mga sumusunod kay Kristo, inaalis yung salitang jealous. Kasi galing kanina yon. Kaya yung nagka-problema yung kaya din na maraming nagproblema doon sa time ni Joshua kasi nag-jealous yung mga kasama. Bakit ikaw lang kinakausap ni God? Bakit kami rin? Nung time niya yun, Pero sa panahon natin, lahat tayo na may Kristo ay nangungusap ang Panginoon. Lalo tigit may Holy Spirit po tayo. Amen. Hallelujah. Kaya po doon, hindi lamang po material na bagay, tayo pagpapalain. Ano pa yung sinasabing bibigyan ko kayo ng tagumpay? Ito po yung spiritual nating pamumuhay. Tayo ay magtatagumpay. Kung tayo ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos sa araw-araw nating buhay, magtatagumpay po tayo. May mga plano tayo na tayo ay mag-multiply pa habang hindi pa dumarating si Lord. Humayo, ang Diyos ang magpapatagumpay nun. Kasi yung wisdom na pinapagawa, yung salita ng Diyos ay ating pinapamuhay at isinasagawa. So, ang Diyos naman ay faithful. Hindi naman siya madamot. Hindi naman siya sinungaling. Ang Diyos ay mabait, mapagmahal. Nakikita niya po yung ating work ng kamay. At lahat po yan ay may reward. At ang reward na pinakamaganda sa atin ngayon, yung kapayapaan at salvation, di po ba? At yung mga sinasabing crown, ay bahala sa langit. Doon po yung tunay na reward. Yung mapasama ka na lamang po doon sa kaligtasan ay reward na dagdag na lang po yung mga material na bagay na yan. Ang pinakamaganda yung kaluluwa mo po ay maligtas. Kasi po, tunay talaga ang impyerno at langit. Yan ang hindi nare-realize ng iba. Tapos naalis pa sa Panginoon, Pero kailangan nga matupad ang nasusulat. Pero nawa po, tayo pong mga nanonood, tayo dito, hindi po tayo mapasama doon. Kasi iiyak po talaga tayo. Kaya kumbaga magsumikap tayo, magpagabay sa Holy Spirit na makapamuhay ng banal sa harapan niya. Amen. At pinakahuli, conclusion po, pumunta po tayo sa verse 9 at yan po tayo magtatapos. Hallelujah. Sa 9, sabi po sa 9,
Sabi kay Joshua, tandaan mo, ang Matatag ka at lakasan mo. bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo. Saan magpunta palakpakan ng Panginoon? Ang gandang pangako ng Diyos. At tinupad po ng Diyos yun, di ba? Kasi nararanasan natin, ibinigay yung Holy Spirit sa atin, Acts 1:8. Kaya wherever we go, the Holy Spirit is in us. Maliban, iwanan mo siya. At ikay pupunta sa sabungan. Diyan ka muna, Holy Spirit, sa sopa. Isasabong ako. Oh. May mga taong ganun, iniiwanan. Pero ang Holy Spirit na nandito po sa ating puso. Hindi po yun naalis kasi pangako na. Kaya lang, nagigrip siya. Nagigrip. Ganun po yun. So kaya napakaliwanag sa umagang ito, tandaan natin yung bilin ng Panginoon. So once na yung bilin ng Panginoon, na sabi kay Joshua, you need to rely on God's plan, hindi your plan. Kailangan mo na i-improve yung attitude mo, kailangan mo kasi magpakatibay ng puso, at kailangan mo na yung revelation ng Diyos, yung wisdom na Diyos, wisdom ng Panginoon ay sundin natin. At yung pangako ng Panginoon na sasamahan tayo. Bilin-bilin talaga ng Panginoon dito, ano? Sabi, tandaan mo ang bilin ko. Inulit-uli yung magpakatatag kasi alam ng Panginoon na manghihina ang puso natin. Ito kasi ang tinatarget ng kaaway ang puso. Kasi tayo maramdamin. Sabi nga doon sa ibang mga samahan, hindi lamang makamayan ay nasamaan loob. Hindi ma-text, nasamaan loob. Huwag na po tayong baby Christian. Tayo po ay maging matured na Christian para tayo ay magamit ng Diyos at makagawa ng himala ang Diyos sa ating buhay. Amen? Puri na Panginoon. Kaya sa umagang ito, tandaan natin sapagkat si Yahweh ang nangako sa atin na sasamahan tayo hanggang sa huli ng ating buhay. Kaya po, puri na Panginoon sa umagang ito at nawa po ay tayo patuloy na napalakas ng salita ng Diyos na napakahalaga kung gusto natin na magtagumpay tayo sa ating mga buhay. Kailangan natin na tayo ay nasa ilalim ng Panginoon ng kanyang instruction at gabay. Without the instruction of God, the word of God, the guidance of God, there is no victory in your life, in my life. Amen? To God be the glory. So, tumayo po tayo, awitin natin yung sukdulang biyaya bago tayo mag prayer. Amen? Tumayo po tayo.